Hello mga kaludes. Ito na naman si Inday Bagat, ang iyong open-minded vlog. Merry Christmas po pala sa lahat, sa aking 5,000 subscribers. Merry Christmas po. At saka advance Happy New Year. So, welcome back again sa ating video. At ang topic natin ngayon ay tungkol sa paano ba malalaman kung gaano kahaba o kalaki si Manoy o si Jonjon kahit hindi mo pa to nakikita. So ngayon mo nyo lang na malalaman dito kung paano mo ba malalaman sa isang lalaki na ganun pala ang kanyang kambal, no? Ang kanyang kambal ay ganun pala. Kahit hindi mo siya nakikita, kundi based lamang sa kanyang whole being. So, ganyan. Nung unang tingin mo lang sa kanya, malalaman mo na ganun pala ang kanyang kapatid, ang kanyang kambal. No? So, paano mo siya malalaman? Hindi naman sa sinasabing ginajudge mo agad ang isang tao, ang isang lalaki. No? Ito ay may scientific explanation at based sa aking nababasa. Hindi po basihan ang height, hindi po basihan ang weight na kung saan malalaman mo na ang kanyang pagmamay-ari ay ganyan ang mukha at ganyan kalaki o kataba, no? For example, nasa isip mo, pag nakita mo yung lalaki na matangkad siya at payat, sasabihin mo agad na ang kanyang pagmamay-ari ay isang payat at isang mahaba. Hindi po yan totoo based po sa scientific explanation. At kung sabihin mo naman na si Dudong ay mataba si Dudong at magsasabi sila na nagtatago daw ang kanyang pagmamay-ari at hindi na to nakikita kasi natatabunan ng tinatawag nating mga bell, mga fats. At yun nga, mag-conclude agad tayo na may kaliitan dahil mataba si Dudong. At yun ay hindi talaga totoo. So, kung gusto nyo bang manghula kung saan ba makikita na malalaman mo na kahit hindi mo siya nakikita, malalaman mo na ganun kahaba, ganun kalaki ang kanyang pagmamayari. So, comment down below kung alam ninyo kung saan ba yan ang scientific explanation natin tungkol sa mga bagay dyan, no? Sa makahula, may premyo kung saan ba nakikita na ganito o ganyan, no? So, ito na nga, sasabihin ko na. So, sa mag-comment dyan, thank you. So, thank you. Sana madagdagan pa ang ating mga followers and subscribers dito sa YouTube, no? Kasi konti pa lang, 5,000. Sana makaabot pa tayo kahit 10,000 lang. Hindi naman tayo dyan, no, na sobrang kalakihan. So, kuan na lang. Blessed na ako sa akong 5,000 dahil andyan pa rin. Pa rin sa akin, no? Nanonood pa rin kahit kunti lang po yung nanonood. Pasalamat pa rin ako, no? So, yun na nga, sasabihin ko na nga na malalaman mo sa isang Dudong, malalaman mo sa isang lalaki na ang kanyang pagmamay-ari ay ganun ang mukha based po sa kanyang ilong. Yes, based po sa kanyang ilong, no? Ayon sa research, kasi ginawa tong research, no, para malalaman kung yung growth ng pagmamay-ari ninyo, yung paglaki ng pagmamay-ari ninyo, from the adolescence to magtanda na tayo, lalaki pa ba siya or uurong na yung paglalaki niya, no? So, ayun nga, sa na-discover nila na yung pag-measure daw ng inyong pagmamayari ay based po sa inyong ilong. Kung ano yung ilong ninyo, yun po ang forma at yun ang laki. So, example sa akin, yan, ito yung ilong ko. So, meaning, yung ulo lang pala malaki, tas maliit ang dito kung nalalaki ako, no? So, babae man ako. So, pislat talaga ako, no? From this daw, diameter, papunta dito, from right, and dito from the left. So, yun po daw ang measurement ng inyong pagmamayari, mga dodong. So, mga Inday na nakapanood dito, malalaman nyo na, kahit hindi nyo pa nakikita o nahawakan ang pagmamayari ng isang dudong sa pamamagitan ng kanyang ilong, no? Dahil sa scientific explanation, ginawa tong research para malalaman na pag tumanda ba yung lalaki,
mahaba ba yung buhay ng pagmamayari nila or nagdi-decrease habang tumatanda ang isang tao. So at yun, nalaman nila na yung bata pa hanggang adolescence, pag na-stretch na yon ay lumalaki talaga. Pero pag tumanda na, kahit ma-stretch pa yan ng ma-stretch, hindi na talaga nagdi-decrease ang kanilang haba at nagdi-decrease ang kanilang laki. No? So sana may natutunan kayo sa video na to. So salamat sa panonood at sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, mag-subscribe naman kayo. Pangpasko nyo na sa akin, di ba mga Lods? No? So salamat sa 5,000 na subscriber ko. Sana dumami pa tayo, no? At para marami din kayong matutunan sa mga vlog ko. Hindi naman to puro na lang sinasabi nilang kaulo-ulan or ano dyan. Marami kayong matutunan dito sa mga video na i-upload ko kay based on research naman tayo dito. So, Merry Christmas and Happy New Year, mga kaludi!